Good morning everyone! I am Rosto Manabat at nandito ako sa inyong harapan upang pag-usapan natin ang stress. Matanong ko lang, stress ka na ba? At kung stress ka na, nasa tamang episode ka. Dahil sa episode na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit tayo nai-stress. Hindi lang bilang isang estudyante, kundi bilang isang anak, partner ng mga loved ones natin at ang ating financial status. So without further ado, simulan na natin. Ngunit bago ang lahat ay inaanyayahan natin ang ating guest na galing pa sa Laguna State Polytechnic University, Sinaloan Campus, Mr. Kirby Lani Pellegrini. So, yeah. Hi ka naman, sir. Hi. Good morning. Good morning, sir. So, I hope you're doing good. Just keep living. So, ready ka na ba sa episode natin na ito, sir? Ready na? Manong ko lang, sir, may stress ka na ba sa buhay mo ngayon? Oo. Stress. Siyempre, hindi naman natin may iwasang hindi ma-stress sa mga bagay-bagay eh. Okay, tama ka, sir. May point ka, ha? Actually, lahat tayo nakakaranas ng stress. Lahat tayo. Stress. Baka tayo matres dyan. Basta yun, lahat tayo nakakaranas ng stress sa buhay. So, simulan na natin ng tanungan. So, sir, ready ka na ba? Ready So, na? narito ang unang tanong. Sa iyong palagay ba, anong mga pangunahing dahilan kung bakit nai-stress ang isang individual? Iba't iba kasi tayo ng mga experience eh. Iba't iba tayo ng mga pinagmumula ng stress. Pero sa katulad ko estudyante, parang majority sa atin, ang pinagmumula ng stress ay yung sa ACADS. Oo, sobrang stressful talaga yan. Tulad na lang ng halimbawa, nagsabay-sabay yung mga schoolworks mo, activities, projects, research. Oo, tama. Na talagang nakaka-stress yun. Tulad na lang nung last experience ko, bago Christmas break. Nakaranas ako ng stress kasi nagsabay-sabay yung mga gawain. Yung mga unfinished work ko, deadlines, film, commercial, mga reports, tapos may exam pa. Kaya talagang hindi natin maiiwasang ma-stress. Okay, so sa iyong palagay naman, sir, paano naman nakaka-apekto yung naranasan mong stress pagdating sa quality time sa pamilya? Ayun. Okay, sir. Hindi nga ako makapag-spend ng sapat na oras sa pamilya ko dahil sa mga school projects and school works. Tulad na lang nung last time, nagpunta sila sa Bicol, sa Baguio. Hindi ako nakasama dahil sa mga gawain sa school. Kaya hindi ako nakakasama sa mga gala. Actually nga, minsan kahit di ba mga vacation dapat natin imbis na nagpapahinga tayo nang uuwi pa sa paggagawa ng mga school projects natin. So, yun, makikita natin na sobrang laki talaga ng epekto ng academic stress pagdating sa quality time sa pamilya. So, paano naman, sir, pagdating sa may love life ka ba, sir? Oo. Sa ngayon, meron. Nahihiya pa si sir. So, ayun. Paano naman nakaka-apekto yung stress sa love life mo? Or maaari bang ang pinagmumula ng stress mo ay yung mismong love life mo? Or yun yung nagiging daan para mabawasan yung stress mo? Ano sa tingin mo, sir? Para sa akin, half-half. Kasi, minsan, siya yung nai-stress din ako sa kanya minsan eh. Siyempre, hindi naman natin may iwasang mag-away or meron mga hindi pagkakaintindihan, siyempre. Pero, mas lamang naman yung nagiging din siya para mawala yung stress ko. Siyempre, quality time. Parang naging comfort zone ko na din siya. Okay, so sobrang gandang story Maganda yung half-half. Maaari rin palang maging reason ng stress natin ang love life natin. For example nga dyan, minsan pag loaded tayo
Kasi yung, ako personally sir, syempre meron din akong partner. Hindi naman porke nagkaroon ka ng partner pwede mo na lang siyang hayaan, ganun, di ba? Kumbaga may responsibility ka rin sa kanya. Kumbaga nakakadagdag din ng na isipin. Ayun. Yun yung ibig sabihin na na kung bakit nagdudulot ng stress ang love life. So, for the next naman sir, sir okay ka pa ba? Okay lang, good. So, Good for stuff. the next naman, sir, is how about your financial status naman pagdating sa bahay niyo? As of now, hindi pa kami ganun ka financially stable. Siyempre, may dumating din naman kami sa point na siyempre, nakakapangutang. Kasi hindi naman dire-diretso yung pagdating ng pera sa amin. Pero, okay pa naman, nakakaluwag-luwag pa naman. Sobrang hirap din kasi nun, sir. Especially, ang dami nating bayarin sa eskwelahan, di ba? Totoo. Sobrang hirap talaga. So, ayun. For the last naman is, tingin mo ba merong, nagdudulot ba ng stress ang mga kaibigan mo or maaaring sila ang nagiging dahilan kung bakit nababawasan or na i-minimize yung stress mo? Sa experience ko, na nakakatulong sila para mabawasan yung stress ko na halimbawa na sa gala, sa syempre barkada, sa mga saya, pag nakakausap ko sila, nababawasan naman yung mga stress ko dun kasi napapasaya naman nila ako. Kumbaga parang napupuha ko yung attention mo, no? Na okay, nalilibang. So, okay, dumako naman tayo ngayon sa pangalawang question. Sir, sa tingin mo, meron ka bang mga particular na bagay na ginagawa na sa tingin mo posibleng nagkukos or nagiging reason kung bakit ka nagkakaroon ng stress? Oo, dagdag na din sa yung paglalaro ng mobile games. Example na lang yung Mobile Legends. Na pag natatalo ka, syempre, ako kasi talagang dinadamdam ko yung mga ganun nai-stress din ako. Siyempre, mga teammates, di ba? Sa online, pag may mga ayaw kang nakikita sa newsfeed mo sa Facebook, mga ganung bagay. Parang yung mga negative na Yes, nangyayari sa mundo natin ngayon. Totoo, nakaka-stress yun kasi ako din personally, pag nakikita ko na digmaan dito, digmaan doon, sobrang nakaka-stress talaga. Mapapaisip ka kung ano na lang mangyayari sa mundo natin in the future. So, ayun, thank you. So, sir, dumako naman tayo ngayon sa pangatlong question. Paano mo ba malalaman or do you have any idea para masabi mo na stress ang isang tao? Kasi ang alam ko sa stress, unconscious siya Or posible ba na ma-realize mo or malaman mo na stress ka na pala? Or meron ka bang basis, ganun? Para sa akin, malalaman mong stress ka pag hindi ka na mapakali, pag hindi mo na alam yung gagawin mo or basta-basta ka na lang nalulungkot. Tama, sir. Actually, maraming ang di ba? Maraming ang kaso na from stress Nagiging depression. Oo, maaaring mag-lead siya sa depression or anxiety, which is a very critical psychological disorder na mahirap talagang masasabi natin na sobrang hirap talaga ng pinagdadaanan, hindi lang na matatanda, pati ng mga bata, kagaya natin. So, ayun. So, for the last question, sir, okay ka po ba, sir? Okay pa? So, for the last question, do you have any coping mechanism para, alam mo yun, mabawasan yung nararanasan mong stress or ano yung mga bagay na ginagawa mo para malibang yung sarili mo, gano'n? Meron naman ako mga ginagawa na para mabawasan yung stress ko, di ba? Pag mag-isa ka sa kwarto, nakikinig ka lang ng music. Music therapy, sir. Manonood ka ng movies, animes, yan. Para libangin mo yung sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Pasayahin mo sarili mo. Kasi sarili mo lang din naman ang tutulong sa iyo Tama, sir. Kaya nga sabi nila hanggat may pagkakataon, piliin mo laging maging masaya. Dahil ang buhay ay
Weather lang. So, ayun, at dito na magtatapos ang ating panayam kay Mr. Kirby Lani Palegria at sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And, ayun, sir, may gusto ka bang i-advise para sa mga estudyante? Ayun, kung na-stress kayo, huwag niyo na lang siguro masyadong damdamin. Gawin niyo yung mga bagay na gusto niyo, magpapasaya sa inyo, at mga makakabawas sa stress niyo. Ayun. Maging masaya lang kayo. Enjoy niyo yung buhay niyo. Yun lang. Thank you. So, ayun, at sana nag-enjoy kayo sa episode natin na ito patungkol sa stress. At maraming salamat sa iyo, sir. Thank you. Sa pakikipanayam sa amin at sana marami kayong napulot na aral. Siyempre, bilang mga estudyante, nakakaranas tayo ng sobrang stress at sana patuloy tayong lumaban sa buhay. So, ayun lang po. Maraming salamat. Okay, thank you. And see you sa next episode. Bye-bye!